Magandang araw sa lahat. Ngayon maganda ang panahon, pero isipin ninyo, 3:00 ng madaling araw, malakas ang ulan, may kalahok na basang-basa at nakahandusay sa lupa, nagsisimula ng magka-hypothermia. Yung iba, hindi pa rin nila mapagsindi ang apoy nila at yung huli, giniginaw na giniginaw habang sinusubukan nilang itayo ang kanilang silungan. Bilang survival instructor, ano ang laman ng bag ko? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang totoong gamit ko sa field kapag nagtuturo ng survival training. Puro praktikal, walang teorya. Sa 10 minuto, malalaman nyo kung ano ang dinadala ko kapag ako ang in-charge sa survival training sa gubat. Itong bag na ito ay para sa 48 o 72 oras lang. At syempre, hindi ito nakapirmi. Sa bawat misyon o survival training, iba-iba ang gamit at bag depende sa panahon, bilang ng kalahok, antas at layunin. Bagaman maaring magbago ang laman, may mga prinsipyo akong sinusunod. Una, sa matinding sitwasyon, lagi kong dala sa katawan ang mga pangunahing gamit ko. Ang mga pangunahing gamit na dala ko sa katawan, halimbawa, ay ang personal na medical kit, isang kutsilyo at isang kompas na ilalagay ko sa aking sinturon sa isang pouch. Dahil dito, bilang instruktor at dahil hindi delikado ang lugar, pwede kong bawasan ang mga pangunahing gamit ko sa katawan para mas maliksi kapag humihinto. Sige, unahin natin ang palabas ng bulsa ng bag para madaling makuha ang kailangan. Simulan natin sa kaliwang panlabas na bulsa. Dito ko nilalagay ang mga maliliit kong technical na gamit, isang set sa waterproof na pouch. Titignan natin isa-isa. Magsisisimula tayo sa kit ng pananahi. Kaunti lang ang may dala nito, pero madalas nakakatulong sa grupo sa pag-aayos ng strap ng bag o sapatos. Kung may taong walang maayos na sapatos, problema ito para sa lahat. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang pinakamagaling. Ang grupo ay umaayon sa bilis ng pinakamahinang miyembro. Tulungan siya dahil ito ang susi sa epektibong grupo. Makikita sa kit na ito ang imema na sinulid na may 35 kilo ginawa para mangisda ng malalaking isda. Pwede rin itong gamitin sa pananahi ng kahit ano dahil sa sobrang tibay. Isang pantusok. Mahalaga ang pantusok lalo na sa ganitong modelo o anuman. Lalo na kung magtatahi kayo ng sapatos, kung walang pantusok, madaling mabali ang mga karayom. At syempre, ang kahon ng panahi. Makikita natin dito ang mga karayom na magkakaiba ang laki. May malalaki at may maninipis. May mas manipis na sinulid para sa mas pino ang pananahi. Dito may tape o pandikit. Pwede ko rin sana itong isama sa kit na pangkumpune. Ngayon, punta tayo sa kit sa pagsindi ng apoy. Sa pagsindi ng apoy, umaasa ako ng kaunti sa gamit ng mga trainee dahil kailangan nilang maging bihasa dito. Kaya masasabi nating sumusuporta lang ako. Pero kung kailangang agapan agad ang hypothermia, palagi akong may dalang pang emerhensyang pansindi ng apoy tulad nito. Pinapayagan ako magsindi ng apoy sa kahit anong kondisyon, hangin, bagyo, ulan. Umaabot ito sa 650 degrees at nasusunog ng 2 minuto. Magaan lang ito, di sa gabal. Ngayon, para sa natitirang bahagi ng fire kit, may lighter tayong may goma para maging hindi mapasukan ng tubig kung kailangan. Sunod, kukuha tayo ng magnesium na magandang panimula ng apoy. Isa pang paraan ng pagsindi ng apoy ay gamit ang fatwood na tinatawag ding lokote. Ito raw ang pinakamahusay na fatwood at matatagpuan sa Latin America. Tapos, magandang fire steel. Para sa repair kit na yon. Galing sa inner tube ng mountain bike para gawing goma, laging magagamit. Konting super glue. Makakatulong din ito para sa ilang gramo lang. Isang set na mga zip tie. Napakakapaki-pakinabang. Pagbuo ng silungan, mabilis at EBP. Laging kapaki-pakinabang.
Ang paracord na 550 hindi na kailangang ipakilala pa. At sa huli, ang tape na ginagamit pang ayos na tinatawag na tenacious tape. Itong pandikit na tape para sa pag-aayos. Napakagandang produkto nito. Yung pandikit niya, sobrang kapit. Halos agresibo na. Alam mo yon, maganda ito para sa pag-aayos ng mga tarp, mga poncho, mga damit na panulan, pati na rin mga bag na ganito. Kaya kapag naidikit mo na, talagang hindi na ito tinatabla ng tubig. Hindi mo kailangan mag-alala kahit laban mo, baluktutin, o kahit anong panahon pa. Oh, nandito rin ang toiletry kit ko. Makikita dito ang sabon na nakasabit sa paracord, isang klasikong gamit. Pang-ahit. Sipilyo, pangmalakasan. Pasta ng ngipin sa maliit na lalagyan para maiwasan ang pagdurog at pagdala ng malaking tubo. Isang maliit na praktikal na salamin, may velcro dito. Pag-ahit, pwede ring pangsenyas. At pwede rin para matingnan kung may garapata kahit saan sa katawan. Panghuli, isang maliit na bote. Dito ko ilalagay ang pantaboy ng lamok. At dito rin idinadagdag ang 50% ng tubig. Kaya mas madali itong ipahid kasing epektibo pa rin ito at higit sa lahat mas maliit ang dala. Nayon naman, kanang panlabas na bulsa, kit para sa pagkain at lagari. Makikita rito ang 50 centilitro na bote ng tubig na may filter. Magkakaroon tayo ng kutsara at tinidor. Isang tasa na gawa sa Lexan. Isang cup na pangkampo. Isang ziplock. At sa wakas, ang lagari. Pag mainit, inililipat ko ang kantimplora sa madaling maabot na pwesto sa kaliwang cargo pocket. Tandaan na dapat maayos balutin ang mga gamit para maiwasan ang ingay ng bakal. Latex na tasa at ziplock ang ginamit dito. Ngayon, ginagamit ang pagpapatahimik sa survival, lalo na para sa palihim na paglapit. Para sa pangangasong nakaabang o palapit ng palihim. Kahit konting tunog ng plastic na bakal ay pwedeng magpatakbo ng hayop kahit 50 metro. Ganon din ang tahimik na galaw. Magbibigay ito sa iyo ng kalamangan sa anumang engkwentro sa tao, kaya mabuting ihanda ang sarili para rito. Pangalawa, alagaan ang pandinig. Nababara ng ingay ang pandinig mo kapag maingay ang kagamitan, lalo na kung maingay ang bag sa bawat hakbang. Di mo maririnig ang nabaling sanga o papalapit na panganib. Pangatlo, ang pagbawas ng mental na pagod, ang paulit-ulit na ingay ng bagay na tumatama tulad ng bote ng tubig na di maayos ang lagay. Nagiging sanhi ito ng stress at pagod sa mahahabang lakad, lalo na kung galing sa kasama. Totoo rin ito sa trekking, kaya mas mainam magkaroon ng tamang gawi. Ngayon, ang itaas na bulsa. Ang bulsa ng itaas na takib na yon. Makikita natin ulit. Sombrero. Ngayon, ito ang MSR filtering pump, Gadjan 0.02 microns. Pinapayagan itong gawing ligtas inumin ng tubig ng buong grupo. Napakagandang produkto. Mga guwantes. Kaya, mga guwantes na pinalakas ng Kevlar dito. Mga guwantes pang responde talaga ang mga ito. Sobrang epektibo sa gubat. At isang banig. Isang banig na magagamit ko rin bilang poncho. Tingnan natin kung paano. Pati na rin isang ekstrang headlamp, ilaw na reserba na meron ako dito. Nagsasasala ng 0.02 microns laban sa bakterya, protozoa at virus. Kaya maglinis ng 2.5 litro ng tubig bawat minuto. Sa sleeping mat na ito, may maliit akong goma mula sa inner tube ng gulong. Nakabitin sa tali. Isang klasikong paraan na bihirang ituro, paggamit ng tarp, kahit anong trapal o plastic bag o kaya ng sleeping mat tulad nito. Bilang poncho, mabilis at epektibo. Siguraduhin dito sa may leeg. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kunin ang maliit na elastiko. Paikutin ng 2 beses. Ayan, narito ang gutter.
May pansamantalang poncho ka na nagagamit. Gamit ang kahit anong parisukat na trapal. Ito lang ang dadalhin ko rito kasi mababa ang tsansa ng ulan ngayon linggo. Kung talagang uulan ng malakas, magdadala pa ako ng karagdagang maayos na damit. Kaya, sa ibabaw ng bag na yon, meron akong PN2A. Ang PN2A ay isang signal panel, kaya ito ay isang kagamitan na may code na magsisilbi sa akin para sa signal. Pero sa ilang mga pagkakataon, pwede rin itong gamitin para sa pagmamarka. Sunod, sa harapang bulsa, makikita ang mga technical na kagamitan at mga technical na gabay ko para sa mga pagsasanay. Isang laminated na mapa ng rehiyon. Nilalagay ko rin ang aking telepono sa loob. At ilang serial bus. Dito, may dala akong isang carabiner. Ginagamit din ito sa ilang ehersisyo at may konting paracord. Tungkol naman sa compass, ang plotting square, mga lapis at kuwaderno, direkta ko silang dala sa akin. Nasa isang pouch sa sinturon ko para agad kong maabot. Nakasabit sa bag. Dito, dala ko ang aking BKA Sham, isang malaking kutsilyo. Mahalagang gamit ito sa gubat, lalo na kung may grupo. Gagamitin namin ito sa batoning at leonage. May dala rin akong maliit na kutsilyo sa sinturon para madali itong makuha. Siya nga pala. Habang naalala ko pa, kung gusto ninyong gumawa ako ng bersyon ng bag na panggubat o pangtaglamig na mas espesyalisado, sabihin nyo lang sa komento. Siyempre, dapat itong nakakabit ng maayos dahil nasa likod na ito. Ayun lang. Uri ng kutsilyo. Mapaka-interesante. Para sa gubat. Bito. Isang batong panghasa. DSC-4 kilalang kilala, kaya may diamante sa isang gilid. At seramika sa kabila, napakagandang bato para ipanghasa. Très bonne pierre à affûter. Na yon, yung ilalim na compartment sa pinakailalim ng bag. Simulan na natin. Isang first aid kit, malinaw na nakalagay dito at malinaw na nakalagay din dito. Isang maliit na pad para maupuan ng tuyo para pwede ring gamitin sa pagpaypay sa apoy o kaya'y para mapanatiling tuyo ang maliliit na panggatong. Mga tsinelas para sa camping, sobrang haan. Isang maayos na kit ng lubid. At isang tarp 3 metro sa 3 metro. Kumpleto ang kit ng lubid na ito, kaya magagamit ko sa iba't ibang setup, maging sa training o kung sakali. Sa kabilang banda, kapag nasa sitwasyon ng pagiging independent na walang kasamang pagtuturo, madalas ay mas kaunti ang lubid na dala ko sa kit na ito at mas specialized na talaga. Dito ko nilalagay ang first aid kit ko na may malinaw na patch para madaling makita. Wala itong tourniquet, hindi naman tayo sa combat zone. Isang maayos na sinturon, kapag sanay ka at alam mong gamitin, ay sapat na kung sakaling mangyari talaga ang ganoong sitwasyon. Dahil sa mga ginagawa natin, kailangang may maayos na pressure dressing, kaya hindi ko na ito idedetalye rito. May maliit akong pouch dito sa sinturon ng bag. Dito ko nilalagay ang pangunahing headlamp ko. Bukod pa dyan, nakasanayan ko ng tingnan kung bigla itong umiilaw. Makikita ko naman ito sa tila. Hindi bihira mangyari yon. Na yon sa pangunahing kompartimento, parang tunnel ang hitsura. Sige, inaayos natin ang mga gamit, mga bagay sa baligtad na pagkakasunod-sunod ng paggamit. Siyempre, lahat ng kakailanganin ko agad ay nasa ibabaw. Dito, walang laman na plastic na bote. Kumuha ng tubig kung kailangan. Kung dadaan ako sa lugar na walang tubig o kulang sa oras, kukuha ako ng 2 o 3 nito. Dito, may O-anol frote tayong 4 na 100 gramo. Katumbas ito ng polar fleece pero mas epektibo. Sunod, microfiber na tuwalya, pamalit na t-shirt at medyas. Salamat! Dito, salaan. Kasama ng set ng lutuan, titingnan natin yan.
Meron tayong duyang may lambat-laban sa lamok. Dito ang 4 na litrong kaldero at ang takip nito. Kaya, gamit ang salaan, malilinis natin ang mga halaman at maluluto para sa grupo. Ang maliit na basong latex ay gagamitin bilang sandok kapag kailangang magpakulo ng tubig para sa grupo. Maiwasan itong madumihan ang tubig sa kaldero at mas makokontrol natin ang pagkonsumo ng bawat isa. Ngayon, ito naman ang pangilalim na layer na o anul frotte, ang brief na dala ko tag-init man o taglamig. At ngayon, ang rasyong pang-combat. Ang rasyong pang-combat na ibinibigay para sa 24 na oras. Pero kapag dinagdagan ng mga ligaw na halaman at pagkain galing sa kalikasan, madali kang tatagal ng 48-72 oras basta may disiplina sa pagkain. Panghuli, meron akong magaan na sleeping bag ng militar para sa tag-init. Kaya ito, panloob na lining lang, magaan at matibay. Kaya dapat mong malaman na itong set na ito, yung 2 peraso na hindi magaspang, yung pang-itaas at pang-ibaba, dagdag pa ang sleeping bag, ay napaka-versatile. Pinapapayagan akong harapin ang iba't ibang temperatura sa gabi tuwing tag-init. Sa araw, ang buong set na hindi magaspang ay pwede kong magamit o kahit ipagamit sa isang trainee. Sa emergency, tulad ng nabasang o napunit na damit. Alam nyo na ngayon ang buong laman ng bag ng instructor na ito. Kaya ito ang Highlander Force 66. May kapasidad itong 66 na litro. Kadalasan, nilalagyan ko ito ng 13 hanggang 15 kilo, depende sa pagkakayos. Napakabagay nito para sa mga lakad na tumatagal ng 48 hanggang 72 oras. Para man ito sa pangangasiwa, trekking o kahit anong uri ng lakad. Ngayong araw, bago ako magpaalam, may espesyal akong gustong ibahagi sa inyo. Lahat ng karanasan natin sa field na pinagsamahan natin itong mga nakaraang taon sa pamamagitan ng channel o kahit sa mga training ay nauwi sa paglikha ng isang nobela. Nobela kung saan isa ako sa mga pangunahing tauhan. Ang Loidar yan ay isinulat ni Philadelphia Pepin. Kaya naging tagapayo niya ako sa technical na survival para maging makatotohanan ng lahat at sa totoo lang, mas marami pa siyang nagawa. Ginawa niyang kwento ang bahagi ng mga karanasan ko na talagang nakakabighani at malanobela. Nagtagumpay siya na mailarawan ng tama ang sikolohiya ng mga sitwasyon sa survival, ang mga pagdududa, takot at pati na rin ang mga tagumpay. Kung gusto niyo ng magagandang nobela, available na ang libro. Ilalagay ko ang direktang link sa description. Linawin ko lang, wala akong pinansyal na interes dito at hindi ako kumikita, kaya libreng suporta lang ito para suportahan ang gawa ng isang nobelistang lubos na karapat-dapat. Mabuhay ang kanyang obra. Salamat sa suporta! Huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito sa channel. Kita tayo ulit sa field o sa susunod na video.